JD nga pala at shoutout sa comment ni Erwin Tegero. Narito yung comment niya, flash ko sa screen. Paano mag-order po? Pwede makahingi ng account nyo sa FB. Lagi kasi kung nakikinig ng kwento nyo, lagi ding nakafollow. Para maka-order, maraming ways eh. Una, punta kayo sa comment section. May link dyan ng Shopee account natin. At meron ding link ng Facebook page if ever international shipping. Or pwede nyo ring isearch sa Facebook page ang likha. Yun lang mga kabayan, maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Henry. Walang eksaktong taon, masbate. Sa lugar ng Masbate naninirahan ang maglolong si Lolo Henry, pati na rin si Josh na 20 anyos. Simple lang ang pamumuhay ng maglolo sa probinsya. Tahimik at payapa, lalo na't isang albularyo si Lolo Henry. Mabait ito, matulungin at mahal ng mga tao. Samantalang si Josh naman, binatang maambisyon, honor student na palaging pinagmamalaki ni Lolo Henry. Simulat sa pool alam na ni Josh ang misyon ni Lolo Henry. Ito ang makapagbigay ng kapayapaan sa sariling baryo. Habang lumalaki, namulat si Josh sa panggagamot ni Lolo Henry. Ipinagmamalaki ni Josh ang pagiging bayani ng lolo. Pero ang hindi lang gusto ng binata, ang pagiging lasinggero ni Lolo Henry. Lolo naman lasing ka na naman. Ang aga-aga, bote ng lambanog yung kayakap mo. Wika ni Josh. Hayaan mo na ako, apo. At isa pa, nakapagluto naman ako ng agahan. Kumain ka na lang dyan. Tugon ni Lolo Henry. Pero kahit gaano ito kalasinggero, hindi niya kailanman napabayaan ang apo. Bukod sa ulila na si Josh, wala na silang ibang kaanak na mag-aalaga sa binata. Matapos makapag-agahan, nagpaalam na si Josh sa lolo para pumasok sa paaralan. Pero bago dumiretso, dinaanan niya muna ang kasintahang si Carmen para sunduin. O Josh, ang aga mo naman ata ngayon. O teka lang ha, tatawagin ko lang si Carmen. Maupo ka nga muna dyan. Wika ng ina ng kasintahan na si Nanay Belen. Naupo lang si Josh sa bakuran. Ilang sandali ay bumaba na din ang mag-ina. Ang aga mo naman. Sabi ko sa'yo, doon na lang tayo sa eskwelahan magkita eh. Ang tiyaga mo din Talagang hatid sundo ka sa akin. Wika ni Carmen. Malamang ayoko namang hayaan ka maglakad mag-isa. Tugon ni Josh. Napangiti na lang si Carmen. Ay nako, baka ngayon lang yan ha. Tapos kapag tumagal na kayo, tamarin ka na Josh. Wika ni Nanay Belen na nakikinig pala sa bintana. Napakamot naman sa ulo si Josh. Nako, hindi naman po sa ganun. At saka sinabihan din po ako ni Lolo. Kung anong pinakita mo ng umpisa, hanggang dulo dapat ganun po. Tugon ni Josh. Napangiti naman ang ina ng dalaga. Matapos masundo ang kasintahan, umalis na ang dalawa at dumiretso sa paaralan. Pagkarating, hindi sinasadyang narinig nila ang dalawang nag-uusap. Alam mo ba, sabi ni Mama, aswang daw yung pumatay dun sa kapitbahay namin. Nakakatakot? Wika ng isang mag-aaral. Talaga? Grabe no?
Totoo pala yung mga aswang. Nakakatakot naman yun. Akala ko panakot lang sa mga bata eh. Pero meron pala talagang ganun. Tugon ng isa pang kamag-aral. Napabuntong hininga si Josh sa mga narinig. Anong pinag-uusapan nyo? Mukhang seryoso kayo dyan ah. Wika ni Josh. Yung kapitbahay namin, inabutan sa bahay nila na wala ng buhay. Tapos nakakadiri daw yung itsura eh. Tugon ng kaklase. Kung aswang ang may gawa nun, di sana malinis yung trabaho. Tuso ang mga aswang. Bakit naman sila mag-iiwan ng bakas? Di kakapahamak nila yon. Baka yung pumatay doon mga kapitbahay nyo lang din. Wika ni Josh sabay lapag ng bag sa upuan. Hindi naman nakasagot ang mga kamag-aral dahil bigla namang dumating ang guro sa kwarto. Buong leksyon na seryoso lang si Josh na nakikinig sa bawat paliwanag ng mga guro. Matapos ang aral, hinatid muna ni Josh si Carmen at kagad nang umuwi ng tahanan. Pagkarating sa bahay, dali-dali itong nagmano kay Lolo Henry. Kaawaan ka ng Diyos po. Kumusta naman ang araw mo? Pala, aalis ako mamayang gabi. Pupunta kami sa bundok kasama ang iba pang mga antingero. Meron kaming tutugisin eh. Sasama ka ba? Total wala ka namang pasok bukas. Tanong ni Lolo Henry. Napaisip sandali si Josh. Sigurado ka po ba, Lo? Isasama mo talaga ako? Di ba po mula dati pa, ayaw mo kong isama sa bawat laban nyo? Matagal na kitang pinipilit ah. Tapos ngayon, kayo pa po yung nagyaya? Tanong ng binata. Ngumiti naman si Lolo Henry sa sinabi ng apo. Kasi noon yon. Binata ka na ngayon eh. Noon kasi hindi kita sinasama dahil wala ka pa sa tamang edad. Pero ngayon pwede ka nang sumama. Isa pa, gusto kong ikaw ang magmana ng mga kakayahan na meron ako. Walang ibang magtutuloy nito kung hindi ikaw lang. Ayoko ring iwanan ka na mag-isa eh. Baka mapahamak ka pa. Tugon ni Lolo Henry. Napakamot ng ulo si Josh sa mga narinig sa lolo. Lolo, iniiwan mo pa rin naman ako noon eh. At isa pa, mas bata nga ako noon nung iniiwan mo ako. Pero sige po, sasama po ako sa inyo. Mukhang maganda po yan ah. Noon pa man, gusto ko nang sumama sa inyo eh. Napapaisip ako kung ano bang ginagawa nyo doon. At isa pa, tama ka po lolo. Ako na lang po yung magpapatuloy ng kakayahan nyo. Paano na lang po kapag bigla kayong nawala no? Sino na lang magpapanatili nung kapayapaan sa baryo natin? Wika ni Josh. Napangiti naman ang lolo sa sinabi ng binata. Mabuti naman at alam mo yan, apo. Lalo na't tumatanda na ako hindi bumabata. Ikaw na lang ang maaasahan ko na magpatuloy ng misyon ko sa lupa. Pero huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman kita papabayaang mapahamak ano. At isa pa, magagaling na antigero at manunugis ng aswang ang makakasama natin. Wika ni Lolo Henry. Lo, sino naman po yung balak niyong tugisin? Bakit po? Meron na naman bang nanggugulo sa kabilang baryo? Nung huli po kayong nakipaglaban sa mga nilalang, parang ilang taon na po yung nakakalipas tapos ngayon. Meron na namang bago? Tanong ni Josh. Napansin ng binata na tila natahimik si Lolo Henry. Ilang sandali pa ang lumipas. Oo nga po, parang kailan lang. Buhat-buhat pa kita nun Kandong pa. Pero ngayon binata ka na. Ang bilis talaga ng panahon ano. Apo, alam mo ba minsan, habang natutulog ako, sumasagi sa isipan ko mga magulang mo. Napapatanong ako
Ano kayang kalagayan mo ngayon kung hindi sila nawala? Magiging kagaya kaya kita. Magkakaroon ka kaya ng interes sa mga ginagawa ko. Iisipin mo pa rin kaya na isa akong bayani. O baka naman, isipin mo nasisiraan na ako ng bait. Kagaya na lang ng palaging sinasabi sa akin ng nanay mo noon. Masakit sa dibdib yun ha. Dahil mismong anak ko pa ang hindi naniniwala sa akin. Kaya siguro pinaglayo kami ng tadhana dahil ayaw ng Panginoon na magkaroon kami ng hidwaan sa isa't isa. Masakit para sa akin na maayos siyang kinuha at wala akong nagawa para iligtas siya. Tugon ng lolo. Halos maiyak na ito at namumugto na ang mga mata. Kaagad naman siyang niyakap ni Josh. Huwag niyo na pong isipin sila mama at papa lolo. Masaya na po sila sa piling ng ama. Pero sa pagkakaalam ko po, nauunawaan na nila kung anong misyon mo dito sa mundo. At isa pa, hindi mo naman po kasalanan na maging ganyan kay. Pinagkaloob po sa'yo ng Panginoon ng kakayahan mo. Kaya ginagamit nyo lang po sa kabutihan. Dapat nga matuwa pa po si mama eh. Pero gaya nga po ng palagi mong sinasabi, magkaiba kami ni mama. Kaya wag na po kayo masyadong mag-isip lolo. Wika ni Josh. Para kahit papano mapagaan ang loob ng lolo. Matapos makapag-usap, naganda na ang mga ito ng gagamitin para sa gagawing pagtugis sa bundok. Habang nag-aayos ng mga gamit, biglang nahulog ni Lolo Henry ang isa sa mga agimat, ang Sator Coronados. Napatingin naman si Josh sa gawin ng lolo. Ayos ka lang po ba lolo? Ano po yung nahulog nyo? 'Di ba isa po yan sa mga agimat mo? Lo, parang namumutla po kayo ah. Tanong ni Josh. Ano eh, wala naman akong problema apo. Pinakinggan ko lamang ang bulong mula sa mga agibat. Magiging matagumpay ang ating pagpunta doon sa bundok. Isuot mo nga tong Sator Coronados para may protection ka pagpunta natin sa bundok. At saka, gamitin mo ang mga kaalaman na itinuro ko sa'yo. Huwag na huwag mong papakinggan ang anumang sasabihin ng ibang tao. Maliwanag ba? At isa pa, huwag ka basta-bastang maniniwala. Alam mo namang tuso ang mga aswang. Hindi sila basta-basta. Kaya dapat mag-iingat ka. Maging mapagbasid at palaging alerto. Pagpapaliwanag ni Mang Henry. Lolo naman sa mga linyahan nyo, para kayo nagpapaalam eh. Alam ko naman po yun. Kalma lang po kayo. Kagaya nga po ng sinabi nyo, ang makakasama natin mga magagaling na antingero, di ba? Pero bakit po kaya kayo namumutla? Ano ba talagang binubulong po sa inyo? Tanong ni Josh, habang isinusuot ang kwintas na bigay ng lolo. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng pangitain. Nanlaki ang mga mata ni Josh sa narinig. O bakit Josh? Anong problema? Natahimik ka ata. Tanong ni Lolo Henry. Lo, may narinig po ako eh. Nagsisinungaling ka po sa akin eh. Ang sabi po, ngayong gabi mamamatay po kayo eh. Kapag pumunta tayo sa bundok, mamamatay ka po. Hindi dalubhasa yung mga makakasama natin eh. Tama po ba lolo? Lolo naman eh. Bakit po kayo nagsisinungaling? Wika ni Josh. Ay nako, unang suot mo pa lang yan. Kumalma ka lang apo. Hindi yan garantisado. Hindi ako papabayaan na magamit ko. Kaya kumalma ka. Wika ni Josh. Teka lang lolo, wag na po kaya tayong tumuloy. O hindi kaya kakausapin ko muna yung iba mong kakilalang albularyo at manggagamot. Iba po talaga yung nararamdaman ko eh. Pasensya na po lolo, para naman sa atin to eh. Wika ni Josh.
Wala namang nagawa si Lolo Henry kung hindi sundin ang apo. Matapos ang kanilang pag-uusap, kaagad nagpunta si Josh sa tahanan ng kaibigan ni Lolo Henry. Samantalang ang matanda naman ay naiwan sa tahanan. Kaso nga lang nang makaalis ang apo, kaagad ding umalis si Lolo Henry bitbit ang mga gamit. Pumunta ito kasama ang mga baguhang antingero at umakyat ng bundok. Hindi nakinig si Henry sa apo. Nanalig na lamang ito na hindi siya mamatay ng gabing iyon. Habang naglalakbay paakyat ng kabundukan, nakakita si Lolo Henry ng ilang mga nilalang. Hindi pangkaraniwan. Maraming bantay sa bundok na iyon. Masama ang titig nila sa matanda. Hindi na lamang ito pinansin ng matanda at yumuko. Nagtanong naman ang isa sa mga kasama. Bakit po kayo yumuko kanina? May nakita po kayo, no? Tanong ng isa sa mga kasamahan. Ngumiti naman si Lolo Henry. Ay nako, mga baguhan nga naman. Itong bundok ay may tagapagbantay. Paniguradong wala pa talagang nakakakyat dito. Mapapalad ang mga taong taga rito dahil may nagbabantay sa kalikasan at nagbibigay ng masaganang pamumuhay sa lahat. Sinabihan pa nila kung may mga nilalang na hindi matahimik sa lugar na ito. Nanggugulo, nagbabadya ng kasamaan. Sila ang tutugisin natin. Wika ni Lolo Henry. Kaagad nagpatuloy sa paglalakad ng mga ito. Hanggang sa makarating sa pusod ng kabundukan, nakita nila ang iilang mga kabahayan. Habang patuloy sa paglalakad, may nakasalubong silang mga tao at nagbigay galang sa kanila. Kaagad namang napatanong ang isa sa mga kasamahan kung bakit yumuyuko ang mga tao sa kanila. Mang Henry, ganun po ba talaga sila? Paano nila nalaman ang mga antingero at manggagamot tayo? Tanong ni Hector. Ay nako, itong tanong nito oh. Kita naman sa suot nating medalyon eh. Minsan, ang pagpupugay ng mga tao ay bilang pasasalamat sa pagdayo sa kanilang lugar. Marami ka pang hindi nalalaman at dapat matutunan. Tandaan mo ang lahat ng mangyayari sa atin ngayong gabi. Tugon ni Lolo Henry. Napakamot ng ulo si Hector. Nang makarating sa mismong tahanan, umupo sila sa lapag. Mang Henry, ito po ang kapatid ng asawa ko. Dito po muna tayo tutuloy nang sa ganun makapagpahinga po tayo at makapagpatuloy na mamaya. Wika ni Vic. Tumango naman si Lolo Henry. Ilang sandali lang nagpahain na si Vic ng pagkain. Nang malamanan ang kanilang tiyan, nagsalita si Lolo Henry. May lambanog ba kayo dito? Nauuwaw ako nais ko sanang uminom. Parang natutuyo yung lalamunan ko. Tanong ni Lolo Henry. Kaagad naglabas ng lambanog si Vic. Nagulat ang lahat nang bigla na lamang itong tunggain ng matanda. Grabe, isang lagukan lang ubos kagad. Ikaw na talaga, Mang Henry. Tama nga ang bansag nila sa'yo, ha? Lasinggerong manunugis ng aswang. Wika ni Hector. Nagtawanan ang lahat ng mga kasama. Tama ka, Hector. Alam mo bang kilala sa ganong bagay si Mang Henry? Grabe. Totoo pala, no? Buti hindi ka nalalasing. Wika ni Vic. Ay nako, ewan ko ba kung bakit yan ang tawag sa akin eh. Pasimuno kasi yung apo ko eh. Nagumpisa yan noong 10 taon si Josh. May aswang kasi na nanggagambala sa kapitbahay namin, kaya yun tinugis ko.
Nahirapan ako dahil tuso yung aswang pero nahuli ko naman at tapas lang. Nakita ng apo ko yung labanan namin kaya yun ang tinawag sa akin. Kasi lasing ako nung nakipaglaban. Wika ni Lolo Henry. Napatango na lang ang mga kasamahan ng matanda. Ilang sandali pa ay nagpahinga na sila. Natulog sa ilalim ng punong kahoy si Lolo Henry. Nakarinig siya ng pagtawag. Mag-iingat ka. Binabantayan ka nila. Wika ng boses. Napatango naman ang matanda. Kaagad ding naglaho ang elementong nagbigay ng babala. Nagmasid ng mabuti si Lolo Henry sa paligid. Ilang sandali pa, bigla na lang may umatake mula sa likuran ng matanda. Walang iya. Abwak. Tuso talaga kayo ano. Ngayon pa talaga kayo umatake. Linte. Tulog mantika pa naman to mga kasama ko. Wika ni Mang Henry. Muling sumugod ang dalawang abwak. Nasugatan ng mga ito si Lolo Henry sa kanang braso. Nagising si Vic dahil sa ingay ng paligid. Kagad niyang ginising ang mga kasamahan. Nang makita nila si Lolo Henry, nilapitan nito at tinulungan na labanan ang dalawang nilalang. Nananahimik ang lugar namin. Pero bumisita kayo. Pwes hindi kayo makakatuloy. Hanggang dito na lang kayo. Wika ng isa sa mga abwak. Nagsimula ng magkarga ng mga orasyon si Lolo Henry. Bagyang napaatras ang dalawang abwak nang marinig ang mga orasyong binibitawan nito. Kaso nga lang hindi ito sapat para tuluyan silang umalis sa lugar. Inatake ng isang abwak si Lolo Henry. Kaso nga lang, may kung anong pumipigil doon sa abwak. Hindi niya magawang atakihin ng matanda. Patuloy lang sa pagdarasal si Lolo Henry hanggang sa naitarak ni Hector ang kawayan sa abwak. Nangisay ang nilalang at binawian ng buhay. Umangil naman ng napakalakas ang isa pang kasama. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Sabihan mo ang pinakapinuno nyo. Hintayin kami dahil darating kami sa lugar nyo. Wika ni Lolo Henry. Buhay kapalit sa buhay. Yan ang tatandaan nyo. Papaslangin ko ang mga mahal mo sa buhay. Alam ko kung nasaan ang apo mo. Wika ng nilalang at tuluyang naglaho sa dilim. Natigilan sila Vic sa narinig at napatingin kay Lolo Henry. Anong gagawin natin? Paano kung seryoso yung abwak? Yung mga mahal namin sa buhay madadamay. Hindi kaya ng konsensya ko na mahihirapan sila dahil sa akin eh. Ganito po ba talaga kapag may tungkulin ka? Tanong ni Hector. Hindi nito mapigilang matulala. Pero si Lolo Henry ng mga sandaling iyon, kalmado lang habang lumalagok ng alak. Ganyan talaga. Matatalo ka kung magpapadaig ka sa takot. Sa mundo natin bawal ang duwag. Kung talagang mahal mo ang pamilya mo, lumaban ka. Magtiwala ka lang. Tugon ni Mang Henry, sabay tapik sa balikat ni Hector. Ilang oras ang lumipas. Nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa makarating na doon sa baryo. Malayo pa lamang ramdam na ni Lolo Henry ang presensya ng mga nilalang. Kaya gumawa ito ng ritual para hindi maramdaman ng mga aswang ang kanilang presensya. Sa tulong ng pinagsama-samang dasal na ginawa ni Lolo Henry at ng mga kasamahan, nakagawa sila ng malakas na sabulag. Kaso nga lang laking gulat nila nang may magsalita sa likuran.
Nandito na pala ang mga bisita natin. Sige, ilabas ang mga hinanda natin para sa kanila. Kanina pa namin kayo inaantay. Wika ng isang nilalang. Nagulantang si Henry nang makita ang apo. Naroon din ang mag-inang Belen at Carmen. Ang pamilya ni Hector at Vic naroon din sa lugar. Labis na takot ang naramdaman ng mga ito. Pero sinigurado ni Lolo Henry na mananaig sila sa labanang iyon. Nagsimula ang labanan. Kagad na umatake ang mga aswang. Hinanda ni Lolo Henry ang sarili sa bawat pag-atake na ginagawa ng mga nilalang. Nadidepensa naman ito nila Vic. Hanggang sa unti-unting nauubos ang mga elemento, ang magtutuos, si Lolo Henry at ang pinuno ng mga nilalang. Ako ang harapin mo. Pakawalan mo ang mga bihag. Huwag kang magtago sa kaduwagan. Wika ni Lolo Henry. Napakunot ang noo ng aswang. Kagad itong sumugod. Gamit ang mabilis na pagkilos, nasugatan ang kanang braso ni Lolo Henry. Sumirit naman ang dugo ng matanda. Nakagante si Lolo Henry dahil nahampas niya ang likuran ng aswang. Kasabay ng lahat ng kaganapan, kinuha ng mga kasamahan ng bihag. Sugatan na si Lolo Henry at ang iba pang mga kasama. Nangihina na ang mga ito mula sa natamong sugat. Ilang sandali pa napaupo si Lolo Henry. Tinamaan ang tagiliran nito sa ginawang pag-atake ng aswang. Kagad lumapit si Josh at inalalayan ang lolo. Habang sinisigurado ang kaligtasan ni Lolo Henry, muli na namang sumugod ang aswang. Gamit ang sundang na hawak, kinuyom ng bata sa palad ang sator na ibinigay ng lolo. Walang pagdadalawang isip na sinalubong ng saksakang aswang. Dahil sa nagawa ng binata, unti-unting nanghina ang nilalang at tuluyang bumagsak sa lupa. Hindi naman nagpatinag ang ibang nilalang sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Lahat sila ay sinugod ang binata. Kahit sugatan si Lolo Henry, tinulungan nito ang apo. Nalingat si Josh sa dami ng mga nilalang. Hindi napansin ang papasugod sa kanya. Aatakiin sana nito ang binata. Mabilis naman na humarang si Lolo Henry. Muli itong tumama sa tagiliran. Tumumba ang lolo. Kinuha ni Josh ang pagkakataon upang patayin ang aswang. Lolo, lumaban po kayo, Lolo. Maliligtas pa po namin kayo. Wika ni Josh. Apo, isa ito sa mga dapat mong tandaan. Kapag nagsimula ka sa lihim na karunungan, nakatadhana na ang buhay mo. Lahat ng kaganapan ay naaayon sa tadhana na ibinigay ng amang may likha. Ito ay panahon ng iyong pag-usbong. Tandaan mo ang lahat ng naganap ngayong araw. Baunin mo ito sa mga paparating na pagsubok. Hanggang dito na lang ako, Apo. Ikaw ang magpapatuloy ng lahat ng nasimulan. Huwag na huwag mong kakalimutan, Apo. Saan man ako mapunta, saan ka man tumingin sa paligid, palaging merong nagbabantay at nagmamahal sa'yo. Tugon ni Lolo Henry. Nawalan na ito ng malay. Ito na ang huling alaala ni Josh na nabubuhay si Lolo Henry. Pero kahit kailan, hindi nawala sa isipan niya ang sinabi ng lolo. Ipinagpatuloy niya ang magandang gawin nito. Lahat ng kaalaman ay ginamit upang tumulong sa kapwa. Marami pang dumating na pagsubok sa kanya.
Pero kagaya ng sinabi ng lolo, palaging merong nagbabantay sa kanya. Sa tuwing makakaramdam ng kahirapan, tumingin sa kalangitan, magdasal, at siguradong may tutulong sa kanya. Ito ang pinanghawakan ni Josh sa bawat sandali. Ito ang dahilan kaya siya nagpatuloy na tumulong sa ibang tao nang walang hinihintay na kapalit. Magandang araw mga kabayan. Yung maririnig yung kwento ay throwback mula sa mga dati nating istorya. Pasensya na kasi hindi maganda yung lalamunan ko ngayon. At ayoko din naman na nabibitin kayo sa kwento. Kaya naman nilagyan ko muna siya ng mga storya natin noon para meron pa rin kayong mapakinggan. Once na maging okay yung lalamunan ko, promise ko sa inyo yan mga kabayan, babalik agad tayo sa mga bagong storya. Pero sana ngayon maintindihan at pakinggan nyo pa rin ang kwento. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Hiner. Taong 1975. Binggawan, Iloilo. Mula sa isang marangyang pamilya itong si Hiner. Ang mga magulang ay nagmamay-ari ng napakaraming negosyo. Hindi lang sa kanilang bayan, maging sa syudad ng Iloilo. Ayon sa kwento ni Hiner, hindi naman sila ganito kayaman noong kabataan niya. Magsisimula ang kwento nung mga panahong nasa edad 5 hanggang 7 taong gulang si Hiner. Kagaya ng nabanggit sa simula, hindi naman sila mayaman ng mga panahong ito. Nakikisaka ang kanyang ama sa bukid ng isa sa mga kaibigan. Ang ina naman ay tumatanggap ng mga labahin at plansyahin mula sa mga kapitbahay nila. 3 magkakapatid at siya ang panganay. Todo kayod ang mga magulang niya para mapagpaaral sila sa elementarya, makakain ng sapat sa isang araw. Kahit naman kasi nagsasaka ang ama, hindi pa rin sumasapat ang kita nito dahil hindi naman araw-araw nag-aani ng palay. Kapag walang ani o kakatanim lang ng mga palay, nangunguha ng mga kahoy na panggatong ang tatay ni Hiner para ipagbili sa mga bakery sa bayan. At dahil sa trabahong ito, masasabing unti-unting nagbago ang buhay nila. Isang hapon habang papauwi ang tatay ni Hiner mula sa pangahoy, medyo papadalim na ng mga oras na yun, kaya ganun na lamang ang pagmamadali upang makauwi. Habang sinusuong ang masukal na gubat papunta sa bahay, may narinig siyang kaluskos. Naroon ito sa paligid na parang tunog ng isang hayop na pilit na kumakawala. Sinundan niya ito. Nakita ang isang maliit na puting hayop naipit sa patibong ng kung sino. Dala ng pagtataka, nilapag ang mga pasang-pasang kahoy at nilapitan ang hayop. Dito niya napansin isang maliit na puting bayawak. Nagpalingon-lingon sa paligid upang tignan kung may tao ba dahil baka abutan siya ng naglagay ng patibong. Nang matiyak na walang tao, pinutol niya ang tali ng silo. Kinuha ang batang bayawak. Sa sobrang liit nito ay kasya sa kanyang bulsa. O pasensya ka na kaibigan ha. Tiisin mo muna ang bulsa ko. Pagdating sa bahay, ililipat kita sa malaking sisidlan. Wika ni Mang Ronnie habang hawak ang bayawak. Matapos ay kagad na siyang nagpatuloy sa paglakad pauwi. Pagdating sa kanila,
Dali-dali niyang kinuha ang isang walang lamang balde. Nilagyan ito ng tela at doon inilagay ang bayawak. May kaunting sugat ito sa leeg dulot ng pagkakasakal ng silo. Napagpasyahan ng tatay ni Hiner na alagaan ito hanggang sa gumaling ang sugat at saka papakawalan. Manghang-mangha si Hiner sa nilalang ng mga sandaling iyon. At dahil sa hilig niya ang pag-aalaga ng mga hayop, sa kanya binili ng tatay ang pagpapakain dito. O Hiner, ikaw na ang bahalang magpakain sa bayawak na yan ha. Tapos linisin mo din yung sugat niya. May nilaga akong bayabas doon ha. Yun na lang ang gamitin mo. Wika ni Mang Ronnie. Isang umaga papaalis ito para maghatid ng mga kahoy na panggatong. Opo tatay, aalagaan ko po si Puti. Papakainin ko po siya ng maraming isda. Tugon ni Hiner. Inalagaan niya ang bayawak hanggang sa tuluyang gumaling ang sugat nito. Habang tumatagal, napapansin ng tatay ni Hiner na hindi umaalis ang hayop sa bahay nila. Kahit nakabukas ang pintuan ng kulungan nito. Kung aalis man, magbibilad lang sa araw, pagkatapos ay papasok uli ito sa tahanan. Hindi na din nila inisip na ibalik pa ito sa gubat dahil sa tuwing gagawin ito, sumusunod sa kanila ang bayawak pabalik ng tahanan. Naging bahagi na ng pamilya nila ang munting bayawak na naging dahilan ng unti-unting pagbabago ng buhay nila Hiner. Ilang buwan ang nakalipas. Ito yung mga panahong nagpapagapas sila ng palay. Nagkasabay-sabay ang lahat ng bukirin doon dahil na din sa napakagandang panahon. Habang nag-aantay ang tatay ni Hiner ng mga gagapas ng palay, naisipan niyang umuwi muna. Nag-agahan. Nasa paaralan si Hiner ng mga araw na yon, kaya naman mag-isa ang tatay niya sa tahanan. Pagpasok niya sa loob, napansin ang bayawak na nakadapo sa sandalan ng upuan nila sa sala. Nilapitan niya ito at hinimas-himas, sabay kuha ng pagkain para ibigay dito. Puti, sana maging maganda ang ani namin ngayong gapasan ha. Para mabayaran na namin yung utang. Kahit wala nang matira sa amin ang importante, mabayaran ng lahat ng kailangang bayaran. Ay ano ba naman yan oh, pati bayawak, kinakausap ko na. Makakain na nga lang. Wika ni Mang Ronnie. Matapos niyang kumain ay kagad na siyang bumalik sa bukid nila. Bit-bit ang mga sakong paglalagyan ng mga palay. Pagdating niya doon nagsimula na ang gapasan. Naunang matapos ang kanyang bukid dahil maliit lamang ito. Kinakantsawan pa siya ng may-ari ng katabi niyang bukid. Kesyo nagsayang lang daw ng oras sa pagtatanim lang palay sa ganung kaliit na palayan. Pero hindi na lang niya pinapansin ang mga sinasabi ng mga tao. Sa isip niya, kung ano lang ang ibibigay ng Diyos, pasasalamatan niya ito. Dahil kahit gaano pa ito kalaki o kaliit, biyaya ito mula sa may likha. Kagad nang isinalang ang mga nagapas na palay, habang isinisilid ng mga nagtatrabaho ang mga malilinis na butil. Napapansin nilang kakaunti lang ang lumilipad na ipa o yung mga walang lamang butil. Kaya tinanong siya ng may-ari kung ilang sako ang inaasahan niya. Ang sagot niya ay hindi bababa sa 30 sako. Yun lang din kasi ang dala niyang sakong sisidlan ng mga palay. Pero habang tumatagal, papalapit na ang inaasahan niyang bilang ng mga sako ng palay. Halos nangangalahati pa lang sila ng isasalang. Kaya binilang uli ni Mang Ronnie ang mga sako
Laking gulat niya nang lumagpas na ito sa 30. Tinignan niya ang mga palay na hindi pa naisasalang. Sa tansya ng nag-o-operate, mahigit 20 sako pa ito. Dito na nagsimulang magtaka si Mang Ronnie. Tinignan niya ang iba pang palayan. Inakala niyang may mga nagkamali ng lagay na mga ginapas sa kanyang tumpok. Kaso nga lang, ang napansin niya, hindi pa nagsisimulang magakot ang mga katabing palayan, kaya imposibleng may magkamali. Dali-dali siyang umuwi para kumuha ng karagdagang mga sako. Nakasalubong niya ang asawa at nagtataka ito kung bakit tuwang-tuwa si Mang Ronnie. Mahal, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko sa'yo ha. Nasa mahigit 50 sako na ang naani. Napakadami nating palay. Wika ni Mang Ronnie sa asawa. Hindi naniniwala ang asawa ni Mang Ronnie, kaya nagpa siya itong sumama sa palayan para tignan kung totoo ang sinasabi nito. Ay, sigurado ka ba? Baka nagkakamali ka lang ng bilang, Ronnie. Wika ni Aling Bebeng. Hindi mahal. Sigurado ako Ilang ulit ko nang binilang ang naisa kong butil. Lampas 30 na nung umalis ako. Kaya kumuha ko ng sako dahil kinuha yung dala-dala ko kung di ka naniniwala, sumama ka sa akin. Tugon ni Mang Ronnie. Pagdating ng mag-asawa sa bukid, tumambad sa kanila ang tumpok ng mga butil ng palay na hindi pa naisasako. Lahat ng ginapas na palay, pumapatak ito ng mahigit 55 sako. Sobrang nagtaka ang katabing palayan ni Mang Ronnie dahil hindi aabot ng 1 ektarya ang lupaing sinasaka nila. Kung susukatin ito, kulang na kulang ang laki para sa mga nakuwang ani. Dinaig pa ni Mang Ronnie ang katabing palayan na nasa 1.5 ektarya, pero umani lang ng mahigit 60, na ang kabuuan ay tinatayang nasa 80 o 100. Hindi na nakapagsalita ang may-ari ng kabilang palayan sa nakita nila. Tuwang-tuwa naman si Mang Ronnie dahil nabayaran nila ang upa sa lupa at mga utang nila sa pataba. Nakapagbenta pa sila ng mga palay. May natira pa silang pangkonsumo hanggang sa susunod na anihan. Simula ng araw na yun, unti-unting gumagaan ang pamumuhay nilang mag-anak. Sa paglipas ng panahon, nakapag-ipon ng tatay ni Hiner, nakabili ng sariling lupang sakahan. Dahil dito ay nakapagpatuloy sa pag-aaral si Hiner sa sekundarya. At sa paglipas ng taon, napapansin nilang hindi halos lumalaki ang bayawak na alaga nila, pero hindi naman ito nagkakasakit. Palagi itong kinakausap ni Mang Ronnie dahil napapansin niya na sa tuwing kinakausap ito, tila may dumarating na swerte sa kanila. Isa na nga sa mga swerteng dumating sa buhay ang pagkakaroon ng tindahan ng bigas sa kanilang bayan. Nagmumula sa sariling ani ang binebenta nila. Nakipagsapalaran din ang kanyang ama ng manghiram ng kapital sa ibang tao para ipang-angkat ng mga bigas sa mga panahong wala silang ani. Pero tumatagal lang yon ng ilang buwan dahil napakaganda ng lokasyon ng nabili nilang lupa. Halos hindi nawawalan ng tubig ang taniman, kaya buong taon din silang nakakapagtanim. Napapansin ng karamihan sa kanilang barangay ang biglaang pag-unlad ng pamumuhay nila Hiner. Kaya naman nakiusyoso ang mga ito. May usap-usapan pa. Isinangla ni Mang Ronnie ang kanyang kaluluwa upang magkapera. Bagay na tinatawanan ni Mang Ronnie. Sa tuwing tatanungin siya ng mga tao kung ano ang sekreto, ang isinasagot niya, Sikap lang at disiplina sa sarili.
Ito ang kadalasang sinasabi niya sa mga taong nagkukunwaring kaibigan para lamang malaman ang mga sikreto. Pero kahit minsan, hindi niya nabanggit na may alaga silang kakaibang bayawak. Alam niya sa sarili, ang bayawak na yon ang dahilan kung bakit sila bigla ang sinwerte sa buhay. Hanggang sa nakapagpatayo sila ng magarang tahanan, hindi may iwasan sa mga tao ang inggit. Kaya binalak nilang looban ang bahay nila Manghiner. Pero wala silang napala. Dahil pagpasok pa lamang, kagad silang nagsitakbuhan palabas. Ayon sa mga narinig na usap-usapan ni Mang Ronnie, batay sa salaysay ng mga nanloob sa kanila, may isang malaking buhaya daw silang nakita. Nakaharang sa pintuan nila Mang Ronnie, kaya hindi na sila pumasok pa. Hindi na din kinasuhan ni Mang Ronnie ang mga ito, sa kadahilanan wala naman silang pinsalang nagawa sa bahay. Maging si Mang Ronnie, hindi alam kung papaanong nangyari iyon, pero kagaya ng dati ay hinayaan niya ito. Kaso nga lang, dumating ang isang matinding pagsubok sa buhay nila Hiner. Nagkasakit ng malubha ang nanay niya. At ayon sa doktor, may taning na ang buhay nito. Nung mga oras na yon nalugmok si Mang Ronnie. Halos hindi na nito naasikaso ang kanilang bigasan at palayan. Kaya bilang panganay na anak, napilitang lumiban sa klase si Hiner para bantayan ang kanilang tindahan. Halos hindi na makausap ng matino si Mang Ronnie. Palagi itong tulala o hindi kaya naman lasing. Hindi naman masisi ni Hiner ang kanyang ama dahil na din sa bigat ng problemang pinagdadaanan nito. Isang umaga habang naghahandang pumunta sa tindahan, napansin niyang walang pagkain ang kanilang alagang si Puti. Kaya kumuha siya ng hiniwang manok sa kusina at binigay sa bayawak. Nung una hindi pinapansin ng bayawak ang pagkain. Ni hindi ito bumababa mula sa sangang dinadapuan. Naupo si Hiner sa harapan nito at kinausap ang hayop. Puti, nalulungkot ka din ba? Hayaan mo, malalampasan din natin to. Gagaling din si nanay. Kung may magagawa lang sana tayo, no? Hindi sana magkakaganon si tatay. Malungkot na wika ni Hiner. Sabay kamot sa kanyang ulo. Ano ba yan? Pati ko kinakausap na din kita. Sige Puti, mauna na ako ha. Kainin mo yung manok mo. Baka kainin niya ng pusa. Sige ka. Wika ni Hiner. Akmang papaalis na. Nang biglang bumaba ang bayawak sa dinadapuan, nilapitan ang mangkok na pinaglalagyan ng pagkain. Kinain niya ang binigay na manok ni Hiner. At nang uminom ito ng tubig, napansin Hiner, meron siyang inilabas na isang puting bato. Nilapitan niya ito para kunin, pero hindi siya hinayaan ni Puti. Dahil sa tuwing hahawakan nga ang bato, umaamba ang bayawak na kakagatin siya. Pagkatapos uminom ni Puti, kagad nitong kinain ang puting bato. Nagtataka si Hiner kung ano ang bagay na yon, pero hindi niya ito kinuha sa alaga. Sa halip na kasanayan niya na lang, panoorin ito sa tuwing ginagawa ni Puti ang pagluwa ng bato niya. Isang umaga, lumabas ang kanyang ama sa kwarto. Nakita nito si Hiner na nagpapakain kay Puti. Kitang-kita niya ang ginagawa ng bayawak. Maging ang paglabas ng puting bato mula sa bibig nito. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya lubos akalain na nagtataglay ng trabungko ang kanilang alagang bayawak.
Dali-dali niya itong nilapitan. Pero nahuli na siya dahil biglang kinuha ng bayawak ang bato at nilunok. Hiner, matagal mo na bang nakikita ang nilalabas niyang bato? Bakit hindi mo kinukuha? Alam mo ba kung anong bagay na yon? Isa yung trabungko, Hiner. Wika ni Mang Ronnie. Hindi naman maintindihan ni Hiner ang sinasabi ng ama hanggang sa pinaliwanag nito sa kanya ang lahat. Anak, ang trabungko ay isang makapangyariang mutya na hawak-hawak ng mga kagaya ni Puti. Bibihira ang hayop na nagtataglay niyan at sinasabing ang taong makakakuha siswertein sa buhay. Kaya naman anak, sa susunod na makita mong ilabas ni Puti ang trabungko, abay kunin mo kagad. Wika ni Mang Ronnie. Nagdadalawang isip si Hiner dahil kung swerte lang sa buhay, swerte na sila. Iniisip niya nung mga sandaling iyon, hindi na kailangan pang kunin ang trabungko dahil nasa kanila naman si Puti, ang may-ari nito. Sa paglipas ng mga araw, muling kinausap ni Hiner si Puti. Sa pagkakataong iyon, hiniling niya sa bayawak na pagalingin ang nanay. Puti, alam ko na parang imposible yung hihilingin ko, no? Pero baka naman pwede mo kaming pagbigyan. Kung totoo man na may makapangyarihan kang bagay, baka naman pwede mong ipairam sa amin para gumaling yung nanay ko. Pakiusap, Puti, oh. Isang beses lang, oh. Pagmamakaawa ni Hiner. Pero hindi siya pinapansin ng bayawak. Ilang araw niya itong ginawa. Hanggang sa nagpasya na ang ospital na pauwiin ang nanay nila dahil wala na itong pag-asa. Malungkot man ang lahat sa balitang narinig, pero tinanggap na lang nila ang katotohanan na hindi na maduduktungan pa ang buhay ng nanay ni Hiner. Pagkarating ng nanay niya sa kabilang bahay, laking pagtataka nila. Dumapo ang bayawak sa headboard ng kama na para bang nananabik na makita ang nanay. Napangiti ang nanay ni Hiner. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon ay ngumiti ito. Ang sabi ng doktor, 3 buwan na lang ang itatagal ng buhay ng nanay ni Hiner. Pero laking gulat nila dahil 6 na buwan na ang nakalipas matapos bigyan ng taning ang buhay. At sa bawat araw na nagdaraan, tila bumabalik ang lakas ng nanay ni Hiner. Hanggang sa tuluyan na nga itong gumaling. Masayang masaya sila Hiner ng mga panong iyon. Lubos ang pasasalamat nila sa Diyos dahil dinuktungan pa nito ang buhay ng kanilang ina. Nagpatuloy sa pag-unlad ang pamumuhay nila Hiner. Nakapag-aral sa kolehiyo sa kursong edukasyon at naging guro. Lalo pang lumawak ang lupang sa kanila. Nagtayo din sila ng mga bigasan sa iba pang bayan na siya namang ipinagkatiwala nila sa mga kapatid ni Hiner. Sa loob ng maikling panahon, nagbago ang buhay nila. At si Puti naman, nang tumatagal ay unti-unti na ding lumalaki, na halos hindi na ito mabuhat ni Hiner. Sa tuwing makikita ito ng ibang tao, napagkakamalan itong buhaya. Pagala-gala lang ito sa kanilang bakuran, at kung minsan pa nga ay nagpapainit sa mga sanga ng puno. Hindi naman ito sinusubukang sakta ng mga tao dahil ginawaran ito ni Hiner ng mga kaukulang papel para mapangalagaan ang kaibigang bayawak. Hanggang sa dumating ang panahon na maalam na ito dahil sa katandaan. Inakala nila dahil sa pagkawala ng alagang bayawak,
mapapatid na rin ang kanilang swerte. Pero nagkamali sila. Nang mga panong iyon ay may sariling pamilya si Hiner. At ang panganay na anak ni Hiner ang nakakapansin ng kakaibang pangyayari sa kanilang alaga. Wala na itong buhay nang makita nila. Pero imbis na mabulok ang balat at maagnas, tila tumigas ito na parang bato. Ang kinagulat ni Hiner at Mang Ronnie nang ipakita ng anak ni Hiner ang isang kulay puting bato na halos kasing laki lang ng itlog ng pugo. Pamilyar sa kanila ang batong iyon dahil yun mismo ang trabungkong pagmamay-ari ni Puti. Minabuti nilang wag ihiwalay ang trabungko sa bata dahil iniisip nilang ang anak ni Hiner ang pinamanahan ni Puti ng kanyang trabungko. Hindi nga sila nagkamali dahil nagpatuloy ang kanilang swerte sa buhay. Nagkaroon sila ng sariling gilingan ng palay. Nakapagpundar din sila ng malawak na babuyan na nakapagbibigay ng trabaho sa iilang kababayan. At si Puti naman, priniserba nila. Nilagay sa sala ng kanilang bahay, katabi ng isang maliit na groto na may imahe ng Birheng Fatima. Sa kasalukuyan, isang matagumpay na negosyante si Hiner at ang kanyang pamilya. Lahat ng ito ay nagsimula nang minsan nilang sagipin ang munting bayawak.